Si Lira ay isang dalagang lumaki sa isang payak na tahanan sa gilid ng lungsod. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, at sa bawat malakas na ulan ay palaging may tumutulong tubig mula sa bubong. Bata pa lamang siya ay nasanay na siya sa hirap ng buhay. Ang kanyang ama ay dating driver ng jeep na maagang nagkasakit at ang kanyang ina naman ay tindera ng gulay sa palengke. Bilang panganay, si Lira ang umako sa responsibilidad na tumulong sa pamilya matapos siyang makapagtapos ng high school. Hindi na niya naituloy ang kolehiyo dahil mas pinili niyang magtrabaho upang matustusan ang pag-aaral ng kanyang dalawang nakababatang kapatid. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang maghanda ng almusal bago pumasok sa pabrika. Naging factory worker siya sa isang pag-awaan ng damit. Ang trabaho ay mabigat at nakakapagod. Kailangang tumayo ng halos 8 oras sa harap ng makina, magtahi ng daan-daang piraso ng damit, at tiisin ang init at ingay ng paligid. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Palaging iniisip ni Lira na bawat pawis at pagod ay para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Lira, bakit hindi ka nalang maghanap ng mas maayos na trabaho? Ang ganda-ganda mo pa naman. Sayang ka dito. Wika ng kanyang katrabahong si Mirna isang hapon habang sila'y nagkakape. Ngumiti lamang si Lira at marahang umiling. Hindi lahat ng tao may kakayahang makapili, Mirna. Para sa akin, ang importante ay may hanap buhay at may maipapakain ako sa mga kapatid ko. Kahit anong trabaho, basta marangal, hindi nakakahiya. Subalit hindi lahat ng tao ay nakikita ang kagandahan ng pananaw ni Lira. Madalas siyang tuksuhin ng ilang kasamahan dahil sa kanyang simpleng pamumuhay. Ang iba ay pinagtatawanan ang kanyang mga lumang gamit at luma na niyang bag na ginagamit mula pa noong high school. Uy, tingnan niyo si Lira, parang laging luma ang suot. Baka iisa lang ang pantalon yan. Biro ni Ramil, isa sa mga kasamahan nilang lalaki. Sabay tawa ng ilan. Napayuko si Lira, ngunit hindi siya nagpatinag. Ang katotohanan, wala naman siyang perang sobra para bumili ng bagong damit. Ang kanyang sahod ay laging diretsyo sa pambayad ng kuryente, tubig at baon ng kanyang mga kapatid. Sa kabila ng lahat, hindi kailanman nawalan ng pangarap si Lira. Sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho, palagi niyang iniisip kung kailan darating ang araw na magkakaroon sila ng isang maliit na tindahan. Pinapangarap niyang makatulong hindi lamang sa kanyang pamilya kundi pati sa mga kapitbahay na hirap sa pamumuhay. Nay, balang araw hindi na po kayo magtitinda ng gulay sa palengke, ani ni Lira isang gabi habang sila'y sabay na naghahapunan ng simpleng sinigang. Gagawa tayo ng sarili nating tindahan dito mismo sa barangay. Hindi na kayo mahihirapan sa biyahe. Ngumiti ang kanyang ina at marahang hinaplos ang buhok niya. Anak, masyado kang nag-aalala para sa amin. Ang bata mo pa, dapat iniisip mo rin ang sarili mong kaligayahan. Sana balang araw makahanap ka ng lalaking mamahalin ka ng tunay at hindi base sa yaman. Hindi man niya ipakita, may kaunting lungkot na bumalot kay Lira. Totoo ngang nais din niyang maranasan ang tunay na pag-ibig, ngunit sa sitwasyon nila ngayon, hindi iyon ang kanyang prioridad. Para sa kanya, ang pagmamahal ay dapat darating sa tamang oras. Sa kabila ng kanyang simpleng pamumuhay, maraming humahanga kay Lira dahil sa kanyang maamong makha at natural na ganda. Maputi siya, may mahabang itim na buhok, at laging may ngiti kahit pagod. Ngunit ang kanyang kagandahan ay tila hindi sapat upang patahimikin ang mga tsismoso't tsismosa sa kanilang barangay. Sayang talaga si Lira. Ang ganda pero hindi umangat. Factory worker lang ang napasukan. Baa tumanda na lang yan na dalaga. Bulong ng isang kapitbahay isang umaga habang dumaraan si Lira papuntang trabaho. Narinig niya ang mga salitang iyon, ngunit hindi siya nagpahalata. Sa halip, pinatatag niya ang kanyang puso. Balang araw, hindi na mahalaga kung ano ang tingin nila sa akin. Ang mahalaga, alam ko kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Bulong niya sa sarili habang naglalakad. Sa pabrika, nakilala niya si Marco,
Isang lalaking bagong pasok na tahimik lamang sa kanyang trabaho. Hindi ito palakibo at tila may sariling mundo, ngunit napansin agad ni Lyra ang pagiging magalang at masipag nito. Sa tuwing may mabibigat na kahon na kailangang buhatin, kusa itong lumalapit upang tumulong. Sa tuwing may nagkakamali sa proseso, siya ang unang nag-aalok ng tulong nang walang hinihintay na kapalit. Salamat, Marco. Kung hindi ka tumulong, baka naipit na ang kamay ko sa makina. Wika ni Lyra isang beses nang muntik na siyang madisgrasya. Ngumiti lamang si Marco at tumango. Ingat ka palagi, Lyra. Hindi biro ang trabaho dito. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, palihim na humahanga si Lyra sa kabaitan ni Marco. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na kilos, may hindi pa siya alam. Si Marco ay hindi ordinaryong manggagawa lamang, kundi may tinatagong lihim na magbabago sa kanyang buhay. Ngunit sa ngayon, sa unang yugto ng kanilang pagkakaibigan, nanatiling simple at ayak ang mundo ni Lyra. Isa siyang dalagang lumalaban sa hirap, pinagtatawanan at minamaliit, ngunit nananatiling matatag. Hindi niya alam na ang mga simpleng araw na ito ay magiging pundasyon ng mas malaking kwento, isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo at tagumpay na darating sa mga susunod na taon. Copy ends here. Si Marco ay isang lalaking tila tahimik lamang sa pabrika. Wala itong masyadong sinasabi at kung magsalita man ay maikli at diretso lamang. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging reserved, marami ang nagtataka kung bakit kakaiba ang kanyang kilos. Magalang, may disiplina, at hindi gaya ng ibang bagong empleyado na palaging nagrereklamo sa bigat ng trabaho. Hindi alam ng mga asamahan niya na sa likod ng simpleng uniforme at pawis na dumadaloy sa kanyang noo, nakatago ang isang lihim na hindi madaling matuklasan. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng isang kilalang kumpanya ng konstruksyon at real estate. Lumaki si Marco sa marangyang buhay. Sa isang malaking mansyon sa Forbes Park, natutunan niyang makipagkumpetensya sa mga elitista at anak ng mga negosyante. Ngunit kahit mayaman, hindi naging masaya ang kanyang kabataan. Madalas niyang makita ang mga tao sa paligid niya na lumalapit lamang kapag may kailangan. At natutunan niyang hindi lahat ng ngiti ay tapat. Namatay ang kanyang ama ng maaga at naiwan sa kanya ang malaking responsibilidad ng kumpanya. Subalit bago tuluyang ibigay ng kanyang ina ang pamumuno sa negosyo, nagkaroon sila ng kasunduan. Marco, wika ng kanyang ina isang gabi habang sila'y nakaupo sa malaking hapagkainan, hindi mo mauunawaan ang tunay na halaga ng yaman kung hindi mo mararanasan ang hirap. Nais kong lumabas ka sa mundong kinalakihan mo at makihalubilo sa mga ordinaryong tao. Doon mo matututunan kung paano magpatakbo ng negosyo at higit sa lahat kung paano mamuhay ng may malasakit. Ngunit, inay, sagot ni Marco, paano ko magagawa iyon kung sanay na ako sa luho at komportableng buhay? Hindi ba't magiging mapanganib kung bigla akong mawala sa mundo ng mga taong nakasanayan ko? Hinawakan ng ina ang kanyang kamay at tinitigan siya sa mata. Diyan mo makikita kung sino ang totoo. Ang mga taong tatanggap sa iyo kahit wala kang dalang pangalan o pera. Sila ang magtuturo sa iyo ng kahulugan ng tunay na buhay. Iyon ang dahilan kung bakit ilang buwan matapos ang pag-uusap na iyon, nagdesisyon si Marco na mag-apply bilang factory worker sa isang lugar na malayo sa kanilang tahanan. Ginamit niya ang apelyidong hindi kilala at tumira sa isang maliit na inuupahang kwarto. Hindi niya ipinakita ang kanyang pagkakakilanlan, isang CEO na naghahanda upang balang araw ay mamuno sa libu-libong empleyado. Sa pabrika, nakita niya ang mga bagay na hindi kailanman nararanasan ng mga mayayaman. Doon niya nasaksihan ang pagod sa mata ng mga manggagawa, ang hirap ng bawat araw na puno ng alikabok at pawis, at ang pag-asa ng bawat isa na kahit paano'y magkakaroon ng mas magandang bukas. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang tao ang tumatak sa kanyang isipan, si Lyra, ang unang nakapansin sa kabaitan niya.
Sa bawat simpleng pagtulong na ginagawa niya, tila may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang puso. Hindi siya sanay na may taong nagpapahalaga sa kanyang mga simpleng gawa. Sa mundo ng mayayaman, lahat ng bagay ay sinusukat ng halaga at koneksyon. Ngunit kay Lyra, sapat na ang isang ngiti, sapat na ang isang salamat. Isang araw, matapos ang trabaho, sabay silang naglakad palabas ng pabrika. Marco, wika ni Lyra habang bitbit ang kanyang lumang bag. Bakit tarang hindi ka nahihirapan dito? Kahit mabigat ang trabaho, hindi ka nagrereklamo. Para bang sanay ka na? Napangiti si Marco, bagamat lihim niyang tinago ang kanyang nararamdaman. Siguro dahil iniisip ko lang na kahit gaano kahirap, mas mabuti na ito kaysa walang trabaho. At saka, hindi ba't mas masarap kumita ng pera mula sa sariling pawis? Napatingin si Lyra sa kanya, bahagyang huminto sa paglakad. Tama ka, kaya ko ring pinipilit ang sarili ko para sa pamilya ko kahit gaano kahirap, tinitiis ko. Nang mga sandaling iyon, ramdam ni Marco ang bigat ng responsibilidad ni Lyra. Nakita niya ang tapang at sakripisyo sa mata ng dalaga. Isang bagay na bihira niyang makita sa mga taong nakapaligid sa kanya noon. Lumipas ang mga linggo, mas lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Kapag lunch break, madalas silang magkasabay kumain. Habang ang iba ay nagdadala ng mamahaling pagkain mula sa mga fast food, si Lyra ay may baong kanin at tuyo. Ngunit sa tuwing makikita ito ni Marco, hindi siya nagdadalawang isip na makisalo. Marco, baka hindi ka mabusog sa ganito. Sabi ni Lyra, minsang inabot sa kanya ang maliit na piraso ng pritong isda. Umiling si Marco at ngumiti. Hindi sa dami ng pagkain ang sukatan, Lyra. Basta't galing sa puso, sapat na. Hindi niya alam kung bakit, ngunit unti-unting nahulog ang loob niya sa dalaga. Hindi dahil sa ganda nito lamang, kundi dahil sa kabutihang taglay nito. Sa simpleng pakikitungo ni Lyra, ramdam niya ang init ng pamilya at ng buhay na hinahanap-hanap niya noon. Ngunit hindi may tatangging may kabarin sa kanyang dibdib. Paano kung malaman ni Lyra ang totoo? Paano kung malaman nito na siya ay isang bilyonaryo, isang CEO na piniling itago ang kanyang pagkatao? Mataanggap kaya siya nito? O iisipin na niloko lamang niya ito? Isang gabi, mag-isa siyang nakaupo sa inuupahang kwarto, hawak ang larawan ng kanyang ama. Itay, bulong niya, ginagawa ko ito para matutunan ko ang halaga ng bawat piso, ng bawat sakripisyo ng tao. Pero paano kung dumating ang araw na kailangan ko nang magpakatotoo? Handa na kaya ako? Handa na kaya siya? Habang nakatitig siya sa larawan, malinaw sa kanyang isipan ang isang bagay. Si Lyra ang babaeng gusto niyang makasama sa kanyang buhay. Ngunit para mangyari yon, kailangan niyang ipagpatuloy muna ang kanyang lihim. Sa ngayon, sapat na ang makita niyang masaya ang dalaga kahit hindi nito alam ang kanyang tunay na katahuhan. Sa katahimikan ng gabi, pinangako ni Marco sa kanyang sarili, darating ang tamang oras para ibunyag ang lahat. Ngunit bago iyon, kailangan niya munang patunayan na siya ay karapat-dapat sa pagmamahal ni Lyra. Hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ordinaryong tao. Lumipas ang ilang buwan, lalong lumalim ang pagkakaibigan ni Lyra at Marco. Hindi man halata, unti-unting nagiging sentro ng usapan sila sa kanilang barangay. Ang mga tao ay likas na mausisa, at ang simpleng pagkakasama nila sa pag-uwi galing pabrika ay naging paksa ng mga tsismis. Uy, nakita mo ba si Lyra kagabi? Kasama na naman yung bagong lalaki sa pabrika. Baka naman sila na? Bulong ni Aling Mercy sa kanyang kapitbahay habang naglalaba. Ano pa nga ba? Pero Diyos ko, factory worker din lang pala ang napili ng batang yun. Sayang ang ganda, sayang ang sipag. Sana may mas maayos siyang nakilala. Sagot ng kapitbahay. Hindi lingid kay Lyra ang mga bulungan. Kapag naglalakad siya sa eskinita, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin at naririnig ang mahihinang tawanan sa kanyang likuran. Ngunit nanatili siyang matatag. Ang totoo, nasanay na siya sa ganitong pagtrato. Mula pagkabata ay hindi siya kailanmang nakatakas sa pangmamaliit. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, kasama ang kanyang pamilya,
nagsalita ang tiyahin niyang si Corazon na kilalang mapanghusga. Lira, totoo bang may nobyo ka ng factory worker? Tanong nito, sabay higop ng sabaw. Huwag mong masamain, pero dapat isipin mo rin ang future mo. Hindi ka habang buhay pwedeng magtahi ng damit o magpakasaya sa simpleng sweldo. Pag-aasawa ka, sana yung may kaya naman. Napatigil si Lira sa pagkain at marahang inilapag ang kutsara. Tumingin siya sa kanyang ina na agad namang sumenyas ng wag na lang pumatol. Ngunit sa loob niya, nasaktan siya sa sinabi ng tiyahin. Tiya, sagot niya ng mahinahon. Hindi ko naman tinitingnan ng tao base sa pera. Mas mahalaga sa akin yung ugali. Hindi naman ako naghahanap ng marangyang buhay. Gusto ko lang ng masayang pamilya. Bumiti ang kanyang ina at sumang-ayon. Tama ang anak ko, Corazon. Hindi lahat ng tao sinusukat sa kayamanan. Huwag mo siyang pilitin na piliin ang hindi niya gusto. Ngunit hindi pa rin tumigil ang tiyahin. Ewan ko sa inyo, basta ako, ayokong nakikitang pamangkin ko na nasasayang lang ang ganda sa isang hamak na trabahador. Kinagabihan, habang nakaupo si Lira sa harap ng kanilang bahay, dumating si Marco upang ihatid ang ilang prutas na binili nito mula sa palengke. Pasensya na Lira, bungad ni Marco. Hindi maganda ang balita na naririnig ko. Naririnig kong pinag-uusapan ka ng mga tao sa barangay. Napabuntong hininga si Lira. Oo, alam ko. Pero sanay na ako, siguro nga, para sa kanila, mali ang maging masaya sa simpleng bagay. Tumingin si Marco sa kanya. Seryosong nakapako ang mga mata. Kung nahihirapan ka dahil sa akin, handa akong lumayo. Agad na umiling si Lira at hinawakan ang braso nito. Huwag mong sabihin yan. Hindi ko ikinakahiya na kasama kita. Hindi ko ikinakahiya kung ano ang trabaho mo. Basta alam kong mabuti kang tao. Sapat na yon. Natigilan si Marco sa sagot ni Lira. Sa simpleng salita, mas lalo niyang napatunayan na hindi siya minamahal ng dalaga dahil sa pera o estado sa buhay, kundi dahil sa kung sino siya. Samantala, sa pabrika naman, nag-uusap-usapan din sila ng mga kasamahan. Isang araw, habang break time, biglang nagsalita si Ramil, ang lalaking madalas manupso. Oy, Marco, seryoso ka ba kay Lira? Baka naman niloloko mo lang. Sayang ang babae, ang sipag pa naman. Ikaw, wala kang mapapala dito. Factory worker ka rin lang. Tumaas ang kilay ni Marco, ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagsalita si Lira. Ramil, kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Hindi mo kilala si Marco, gaya ng pagkakakilala ko sa kanya. Natahimik ang paligid. Hindi sanay ang mga kasamahan na marinig si Lira na nagsasalita ng matapang. Ngunit mula noon, mas lalo nilang nakitang hindi basta-basta ang relasyon ng dalawa. Ngunit hindi doon nagtapos ang mga pagsubok. May ilan pang kasamahan si Marco na sinubukan siyang ipahiya sa harap ni Lira. Isang hapon, habang nasa loob ng pabrika, biglang itinulak ng isa sa kanila ang kahon ng tela papalapit kay Marco upang siya ay madapa. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, mabilis siyang nasalo ni Lira. Anong ginagawa niyo? Galit na tanong ng dalaga sa mga kasamahan. Ano bang kasalanan niya sa inyo? Tumawa ang isa. Wala, Lira. Gusto lang naming malaman kung gaano ka katatag sa pagpili ng nobyo mong walang-wala. Namula si Lira sa galit at tumalikod, sabay hawak kay Marco upang tulungan itong makalakad palayo. Nang makalabas sila, napahinto siya at nagbuntong hininga. Pasensya ka na, Marco. Hindi ko alam kung bakit kailangan mong tiisin ang lahat ng ito. Wika niya habang nakayuko. Ngumiti si Marco at marahang hinaplos ang kanyang balikat. Huwag mong problemahin yan, Lira. Hindi ko ito iniinda. Ang mahalaga, kilala mo ako at alam mong totoo ako sa iyo. Sa mga sandaling iyon, nagpatuloy ang mga bulungan at pangungutya mula sa lipunan, ngunit mas lalo lamang tumibay ang tiwala at pagmamahalan ni Lira at Marco. Hindi nila alam na ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng mas mabibigat na pagsubok na darating. Mga pagsubok na susukat hindi lamang sa kanilang relasyon, kundi pati na rin sa kanilang katatagan bilang mga individual. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong naging malapit sina Lira at Marco sa isa't isa.
Sa kabila ng mga pangungutya at pagsubok na kanilang hinarap mula sa kanilang paligid, natutunan nilang tumayo at protektahan ang isa't isa. Ang kanilang samahan ay nagsimulang magbunga ng mas matibay na pagkakaunawaan. Unti-unting naging mas malinaw kay Lyra na hindi simpleng pagkakaibigan lang ang namamagitan sa kanila. Mayroong pagmamahal na unti-unting umuusbong. Isang linggo ng hapon, inimbitahan ni Marco si Lyra na maglakad-lakad sa parke. Doon, sa ilalim ng lilim ng mga puno, nagdala si Marco ng simpleng baon, 2 piraso ng tinapay, ilang piraso ng prutas at tubig sa bote. Hindi ito marangya, ngunit ramdam ni Lyra ang sinseridad sa bawat galaw ni Marco. "Pasensya ka na, Lyra," sabi ni Marco habang inilalatag ang maliit na kumot sa damuhan. "Ito lang ang kaya ko sa ngayon, pero gusto ko lang sana na kahit papaano makapagpahinga ka rin." Napangiti si Lyra at umiling. "Hindi ko kailangan ng magagarang bagay. Ang mahalaga sa akin, kasama kita. Alam mo, bihira akong makaramdam ng ganitong kasayahan. Lagi na lang trabaho, lagi na lang problema sa pamilya. Pero kapag kasama kita, para bang gumagaan ang lahat." Habang kumakain sila, napadako ang usapan sa mga pangarap ni Lyra. Tahimik siyang tumingin sa malayo bago nagsalita. "Marco, alam mo ba ang matagal ko ng pangarap? Gusto ko sanang makapagpatayo ng maliit na tindahan, kahit sari-sari store lang, para sa nanay ko, para hindi na siya mahirapan sa palengke. At syempre, para matustusan ang pag-aaral ng mga kapatid ko." Tahimik na nakinig si Marco, tila pinapakinggan ng bawat salitang lumalabas mula sa labi ng dalaga. "At sa tingin mo, maaabot mo yon?" tanong niya. Tumango si Lyra, kahit bakas ang pangamba sa kanyang mukha. "Oo, balang araw. Hindi ko alam kung paano pa, pero alam kong makakaya ko. Siguro, unti-unti. Hindi ako susuko." Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at marahang pinisil. "Lyra, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa sa mga pangarap mo. Darating ang panahon na matutupad lahat ng yan at tutulungan kitang makita ang araw na yon." Napaiyak si Lyra, hindi dahil sa lungkot, kundi sa labis na saya. Noon pa man, bihira siyang makarinig ng ganitong klase ng suporta mula sa ibang tao. Kadalasan, puro pangungutya at pangmamaliit ang kanyang natatanggap. Ngunit kay Marco, ramdam niyang may isang taong naniniwala sa kanya. Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas malinaw ang damdamin nilang dalawa. Sa mga simpleng sandali, sabay silang umuuwi mula sa pabrika, sabay silang kumakain ng baon, at sabay na humaharap sa mga tukso ng lipunan. Natutunan nilang pahalagahan ang isa't isa. Ngunit nananatiling lihim ang tunay na pagkatao ni Marco. Alam niyang hindi pa tamang panahon upang ipagtapat kay Lyra ang kanyang yaman at posisyon. Takot siyang baka magbago ang tingin ng dalaga kapag nalaman nito ang katotohanan. Para kay Marco, mas mahalaga na masiguro niyan ang pagmamahal ni Lyra ay para sa kanya bilang isang simpleng tao, hindi bilang isang bilyonaryo. Isang gabi habang naglalakad sila pauwi mula sa pabrika, huminto sila sa gilid ng kalsada. Pinagmasdan nila ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap mula sa malayo. "Marco," bulong ni Lyra, "natatakot ako minsan. Natatakot akong baka hindi magtagal itong kaligayahan ko. Ang dami-daming humuhusga sa atin. Baka isang araw, mapagod ka na rin." Hinawakan ni Marco ang kanyang balikat at tinipigan siya sa mata. "Lyra, hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa atin. Pero ang sigurado ako, hindi ako basta-basta bibitaw. Hindi kita iiwan." Naluha si Lyra at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na iyon, tila ba nakatagbo sila ng lakas upang harapin ang mga susunod pang pagsubok. Sa pabrika, patuloy pa rin ang mga biro at pang-uuyam mula sa ilan. Ngunit napansin din ng mga kasamahan na hindi kailanman natitinag ang relasyon ng dalawa. May mga pagkakataong sinubukan nilang paghiwalayin ang magkasintahan sa pamamagitan ng paninira kay Marco o kaya'y paglalapit ng ibang lalaki kay Lyra. Ngunit hindi kailanman nagtagumpay ang kanilang mga plano. Isang araw,
Nahuli ni Lira ang isa sa mga kasamahan nilang babae na nakikipag-usap kay Marco at pilit itong inaakit. Ngunit bago pa man magtagal ang usapan, dumating si Lira at marahang hinawakan ang kamay ni Marco. "Pasensya na," wika niya. "Hindi ko hahayaan na sirain ng iba ang tiwala ko sa kanya." Napatitig si Marco kay Lira at doon niya lalo pang nakita ang tapang at katapatan ng dalaga. Hindi ito madaling matinag at handa itong lumaban para sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling mabigat sa dibdib ni Marco ang kanyang lihim. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitindi ang kanyang takot na baka dumating ang oras na masaktan si Lira sa katotohanan. Ngunit sa ngayon, pinili niyang ituon ang sarili sa kasalukuyan, sa pagmamahal na unti-unting lumalalim at sa pangarap na balang araw matutupad nilang magkasama. At sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod at sa katahimikan ng gabi, nanumpa sila sa isa't isa na anumang mangyari, hindi sila bibitaw. Sa kabila ng mga paninira, pang-uuyam at pangungutya ng lipunan, pinili nilang magtiwala at magmahal. Pagmamahal na balang araw ay susubukin ng mas mabibigat na laban. Minsang umuwi si Lira mula sa trabaho, nadatnan niya ang kanyang ina na nakahiga sa banig at hirap na hirap huminga. Agad siyang kinabahan at mabilis na lumapit. "Nay, anong nangyayari sa inyo?" Halos pasigaw na tanong niya. Mahina ang boses ng ina nang sumagot. "Anak, huwag kang mag-alala. Baka pagod lang ito." Ngunit halata sa hitsura ng kanyang ina ang panghihina. Maputla ito at nanginginig ang kamay. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lira. Tinawag niya agad ang kanyang mga kapatid at nagdesisyong dalhin ang ina sa pinakamalapit na ospital. Habang binabangitas nila ang daan, ramdam ni Lira ang bigat sa kanyang dibdib. Wala silang sapat na pera para sa malaking gastusin, ngunit hindi niya kayang pabayaan ang kanyang ina. Pagdating sa ospital, agad na dinala ang kanyang ina sa emergency room. Maya-maya ay lumabas ang doktor. "Kailangan nating i-admit ang pasyente. May komplikasyon siya sa puso at kailangan ng agarang gamutan." Parang gumuho ang mundo ni Lira nang marinig iyon. Alam niyang hindi biro ang operasyon at gamot na kakailanganin. Sa isip niya, paano niyang babayaran ang lahat ng iyon kung halos sapat lamang ang kanyang kinikita sa pabrika. Habang nakaupo siya sa waiting area, hindi niya napigilang umiyak. Doon siya natagpuan ni Marco, na agad lumapit at naupo sa tabi niya. "Lira, anong nangyari?" tanong ni Marco, puno ng pag-aalala. "Marco, si nanay, sabi ng doktor kailangan ng gamutan." "Pero wala akong pera. Hindi ko alam kung paano ko siya maililigtas." Umiiyak niyang tugon. Hinawakan ni Marco ang kamay niya at mariing tumingin sa kanya. "Huwag mong intindihin ang pera. May paraan, ako na ang bahala." Napatingin si Lira sa kanya, bakas sa mga mata ang pagtataka. "Pero paano, Marco? Ang laki ng halaga nito. Hindi ko hahayaang ikaw pa ang magdusa." Ngumiti si Marco, bagamat hindi niya ipinakita ang totoong dahilan kung bakit kaya niyang tulungan. "Lira, huwag kang mag-alala. May kaunti akong ipon. Huwag mong isipin kung paano, basta hayaan mo akong tumulong. Hindi kita pababayaan." Nagdalawang isip si Lira, ngunit sa huli ay pumayag din. "Salamat Marco, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka." Inabukasan, laking gulat ni Lira nang malaman na bayad na ang paunang gastusin ng ospital. Ang doktor ay nagpatuloy ng gamutan sa kanyang ina at unti-unting bumuti ang kalagayan nito. Ngunit hindi maiwasang mag-isip si Lira. Paano nagkaroon ng ganoong pera si Marco? Hindi naman ganon kalaki ang sahod naming sa pabrika. Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa gilid ng kama ng ina. Samantala, sa kanilang barangay, kumalat agad ang balita. Narinig niyo ba? Nabayaran daw ni Marco ang ospital ng nanay ni Lira. Aba, saan kaya kimuha ng pera yun? Baka may kalokohan ang lalaking yun. Ani Aling Mercy habang naglalaba. Oo nga, hindi kaya may tinatagong masamang gawain? Hindi naman kaya nagbebenta ng kung ano? Sagot ng kapitbahay sabay tawa. Nakarating ang mga usapan yon
kay Lira. Sa una, sumagi rin sa isip niya ang mga tanong, ngunit agad niyang pinawi. Mas pinili niyang magtiwala kaysa makinig sa mga chismis. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Marco sa labas ng ospital, nagsalita siya. Marco, salamat talaga, pero gusto kong malaman ang totoo. Paano mo nagawa ito? Saan mo kinuha ang perang ginamit mo? Saglit na natahimik si Marco, nag-isip kung dapat na ba niyang sabihin ang kanyang lihim. Ngunit sa huli, ngumiti siya at nagsabi, may ilang ipon ako mula sa mga dating trabaho. Hindi ko na dapat ipaliwanag, basta tandaan mo lang, handa akong gawin ang lahat para sa iyo at sa pamilya mo. Napayuu si Lira at napaluha. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo. Hindi mo kailangan bumawi. Ang mahalaga, ligtas ang nanay mo, tugon ni Marco. Habang unti-unting gumagaling ang kanyang ina, lalong tumibay ang tiwala ni Lira kay Marco. Ngunit kasabay nito, dumami rin ang mga usap-usapan na tila sinusubok ang kanilang relasyon. Baka may tinatagong masamayang si Marco. Hindi normal na may ganoong pera ang isang simpleng trabahador, bulong ng mga kapitbahay. Ngunit tuwing makikita ni Lira si Marco na alagang-alaga ang kanyang ina, dala-dala ang mga prutas at gamot, alam niyang mali ang mga chismis. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, alam kong marami kang iniisip, pero nakikita ko kung paano ka pinapahalagahan ni Marco. Huwag mong hayaang masira ng chismis ang tiwala mo sa kanya. Niyakap ni Lira ang kanyang ina. Nay, hindi ko siya kayang iwan. Alam kong mabuti siyang tao. At kung anuman ang sikreto niya, darating din ang araw na malalaman ko. Sa ngayon, sapat nang alam kong tapat ang puso niya. At sa gitnang lahat ng pagsubok na yon, nanatiling buo ang kanilang pagmamahalan. Ngunit hindi nila alam, mas malalaking hamon pa ang nakatakdang dumating. Mga hamong susubok sa kanilang tiwala at sa kanilang kakayahang ipaglaban ang isa't isa laban sa mundo. Lumipas ang ilang taon mula nang gumaling ang ina ni Lira. Nanatiling matatag ang relasyon nila ni Marco sa kabila ng mga chismis at pangungutya na hindi kailanmang nawala sa kanilang paligid. Ngunit para kay Lira, wala nang mas mahalaga kaysa sa katotohanang hindi siya iniwan ni Marco sa mga panahong lubos siyang nangangailangan. Sa bawat pagsubok, napatunayan nilang kaya nilang sandalan ang isa't isa. Isang gabi, matapos ang kanilang shift sa pabrika, nagyaya si Marco na maglakad si Lira sa paborito nilang lugar, isang lumang parke na halos wala nang dumadalaw. Ang mga ilaw ng poste ay mahina na at ang damuhan ay hindi na gaanong inaalagaan. Ngunit para sa kanila, iyon ang lugar kung saan sila maraming beses nagbahagi ng pangarap. Lira, panimula ni Marco, habang nakatingin sa malayo. Ilang taon na rin tayong magkasama. Ang dami na nating pinagdaanan, hindi man natin alam kung ano ang naghihintay bukas. Isa lang ang malinaw sa akin, gusto kong ikaw ang makasama ko sa bawat umaga at gabi. Napatingin si Lira sa kanya, nagtataka sa tono ng boses nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nakita niyang dahan-dahang inilabas ni Marco ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Pinuksan niya iyon at doon lumitaw ang isang simpleng singsing na pilak, walang brilyante, walang magagarang disenyo. Lira, sabi ni Marco habang lumuhod sa harap niya, "Will you marry me?" Natulala si Lira, hindi agad nakapagsalita. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng lahat ng kahirapan at panunukso, aabot sila sa puntong ito. Marco, bulong niya, wala akong ibang hiling kundi ang makasama ka. Oo, tinatanggap ko. Agad na nagpalakpakan ang ilang bata na naglalaro malapit at nakasaksi sa eksena. Napaluha si Lira habang isinusuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa yakap na iyon, naramdaman nilang walang makakapaghiwalay sa kanila. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa balitang iyon. Nang malaman ng kanyang tiyahin na si Corazon ang tungkol sa engagement, agad itong pumunta sa bahay nila Lira upang kausapin siya. "Lira!" sigaw ni Corazon habang nakatayo sa pintuan.
Narinig ko ang kalokohan mong balita. Ipagpapalit mo ang kinabukasan mo sa isang lalaking wala namang maibibigay sa'yo? Hindi ka ba nag-iisip? Tahimik na pinakinggan ni Lyra ang tiyahin bago sumagot. Tiya, hindi pera ang batayan ng pagmamahal. Masaya ako kay Marco at iyon ang pinakamahalaga. Masaya? Sa ngayon lang yan. Kapag nag-asawa ka na at wala siyang maibibigay na maayos na buhay sa'yo, doon mo maiisip ang kasalanan mo. Nakakahiya ka, Lyra. Ang ganda mo, ang sipag mo, pero isang trabahador lang ang pinili mong pakasalan. Nang marinig iyon, sumagot ang kanyang ina na nakaupo sa gilid. Corazon, tigilan mo na ang panguhusga. Mas kilala ko ang anak ko. Kung saan siya masaya, doon ko siya susuportahan. Hindi kayamanan ang magtapatibay ng pamilya, kundi pagmamahalan. Lalong nag-init si Corazon at tuluyang umalis, ngunit hindi na iyon ikinabahala ni Lyra. Buo na ang kanyang desisyon. Habang kumakalat ang balita, naging paksa muli ng tsismisan ang kanilang relasyon. Grabe, si Lyra talaga. Magpapakasal sa kapwa factory worker. Hindi man lang naghanap ng mas maayos. Bulong ng isang kapitbahay. Sayang siya, kung ako sa kanya, maghahanap ako ng mayaman para hindi na ako maghihirap. Dagdag pa ng isa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, mas lalo lamang tumatag ang pagmamahalan ni Lyra at Marco. Pinag-usapan nila ang magiging plano para sa kanilang kasal. Simple lang ang gusto ko, Marco, sabi ni Lyra habang nakaupo sila sa bangketa, sabay kumakain ng fishball. Hindi kailangan ng magagarang dekorasyon o malaking handaan. Basta nandiyan ang pamilya ko, sapat na. Ngumiti si Marco. Kung ano ang gusto mo, yun ang susundin natin. Gusto kong masaya ka sa araw na yun. Niyakap ni Lyra ang kanyang nobyo. Salamat, Marco. Hindi ko akalain na may taong mamahalin ako ng ganito. Kahit lahat ng tao ay humuhusga sa atin, wala akong pakialam. Ikaw ang pinili ko. At sa gabing iyon, muling nanumpa ang dalawa na sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mapanghusgang mundo, ipagpapatuloy nila ang kanilang pagmamahalan. Ang simpleng singsing na pilak na nakasuot sa daliri ni Lyra ay simbolo ng pag-asa at pangako na hindi pera o yaman ang magtatali sa kanila, kundi ang puso nilang handang magsakripisyo at magmahal ng tapat. Ngunit sa malayo, hindi nila alam na may mga matang patuloy na nakatingin at naghihintay ng pagkakataong guluhin ang kanilang kaligayahan. At habang papalapit ang araw ng kanilang kasal, mas laling lalakas ang bulong ng mga taong nais silang paghiwalayin. Ngunit sa ngayon, ang tanging mahalaga ay ang pangako nilang dalawa. Ang pangakong ipaglaban ang kanilang pagmamahal hanggang sa huli. Makalipas ang ilang linggo mula nang mag-alok si Marco ng kasal, sinimulan na nilang pag-usapan ni Lyra ang mga detalye para sa kanilang pag-iisang dibdib. Simple lamang ang kanilang plano. Isang maliit na seremonya sa simbahan ng kanilang barangay. Kasunod ang isang munting salo-salo kasama ang kanilang pamilya at ilang kaibigan. Ngunit habang pinaplano nila ang lahat, mas lalo lamang dumami ang mga pagsubok na pumipigil sa kanilang kaligayahan. Lyra, anak, sigurado ka ba na handa ka na? Tanong ng kanyang ina habang inaayos ang ilang gamit sa kanilang bahay. Hindi biro ang kasal. At higit sa lahat, hindi madali ang mabuhay mag-asawa. Mumiti si Lyra at marang hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Nay, alam ko, hindi ko naman iniisip na magiging madali ang lahat, pero alam kong tama ang taong pinili ko. Si Marco ang gusto kong makasama habang buhay. Habang masaya si Lyra sa kanyang desisyon, hindi maikakaila na mas dumalas ang pangungutya mula sa mga kapitbahay. Tuwing dadaan siya sa tindahan, madalas niyang marinig ang mga bulungan. Hay nako, simpleng kasal lang daw ang gagawin. Aba, parang binansagan na agad na kahirapan ang papasukin niya. Ano pang nga ba? Kapag ang pinakasalan mo kapwa factory worker, yan ang kahihinatnan. Naiiyak si Lyra sa bawat marinig niya. Ngunit, sa tuwing makakasama niya si Marco, nawawala ang lahat ng pangungutya. Siya ang nagsisilbing lakas ng dalaga. Samantala, si Marco naman ay abala sa sarili niyang plano, habang sinasabi niyang susunod lamang siya sa kagustuhan ni Lyra para sa isang simpleng kasal. Lihim siyang gumagawa ng paraan.
upang gawing mas espesyal ang araw na iyon. Sa tulong ng ilang kaibigan at kasamahan mula sa kumpanya ng kanyang pamilya, nagsimula siyang maglatag ng plano na hindi pa alam ni Lira. Ngunit habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga plano, dumating ang isa na namang pagsubok. Isang gabi, dumating si Tia Corazon sa bahay nila Lira, dala ang matalim na tingin at masakit na salita. Lira, hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang bawiin ang kasal na yan. Kung ako sa'yo, makikinig ako sa mga matatanda. Marami ka pang pagkakataon para makahanap ng mas maayos na lalaking mapapangasawa. Matatag ang naging sagot ni Lira. Tia, hindi ko kailangan ng payo na puro panlalait. Mahal ko si Marco at walang makakapagpabago noon. Hindi ko ipagpapalit ang kasiguraduhan ng puso ko sa yaman ng iba. Nainis na umalis si Corazon, ngunit hindi pa rin sumuko. Sinimulan niyang kausapin ng ibang kamag-anak upang kumbinsihin si Lira na ipagpaliban ang kasal. Ngunit imbes na mapanghinaan ng loob, mas lalo lamang tumatag ang dalaga sa kanyang desisyon. Samantala, patuloy naman ang mga tao sa pabrika sa kanilang pangaasar. Uy Marco, balita ko ikakasal ka na raw kay Lira. Handa ka na ba sa habambuhay na paghihirap? Biro ni Ramil habang nagbubuhat ng kahon. Ngumiti lamang si Marco at tumingin kay Lira na nakatayo sa gilid. Basta't kasama ko si Lira, kahit ano pa ang hirap, handa akong harapin. Natahimik ang mga kasama nila at hindi na muling nakapansalita. Habang lumalapit ang araw ng kasal, nagsimula nang maramdaman ni Lira ang kaba. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad pa uwi, nagsalita siya. Marco, natatakot ako, hindi sa kasal natin, kundi sa mga tao sa paligid. Parang lahat sila ay naghihintay ng pagkakataon para pagtawanan tayo. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Lira, hayaan mo silang tumawa. Sa huli, hindi naman sila ang makikisama sa iyo habang buhay. Ako ang kasama mo. At kahit buong mundo ang kumalaban, hindi kita bibitawan. Napaiyak si Lira sa mga salitang iyon. Salamat, Marco. Hindi ko alam kung paano ko nakayanan ang lahat kung wala ka. Habang nagpapatuloy ang kanilang paghahanda, ramdam nilang hindi madali ang proseso. Kailangan nilang manghiram ng gamit para sa dekorasyon at halos hindi sapat ang kanilang ipon para sa mga gastusin. Ngunit hindi iyon naging hadlang. Nagtulong-tulong ang pamilya ni Lira, ang kanyang ina at mga kapatid upang gawing posible ang lahat. Ang mga kapitbahay na dati puro pangungutya lamang, may ilan na rin sa wakas ang naantig at nagbigay ng tulong. May nag-abot ng bigas, may nagbigay ng mesa at upuan, at may nag-alok ng libreng pag-awit sa misa. Isang gabi bago ang kasal, magkasama sina Lira at Marco sa ilalim ng bituin. Tahimik silang nakaupo sa harap ng bahay ni Lira. Bukas na Lira, sabi ni Marco. Bukas, magiging mag-asawa na tayo. Handang-handa ka na ba? Tumango si Lira, bahagyang nangingilid ang luha. Handang-handa na. Hindi man ito marangya, pero sigurado akong ito ang pinakamagandang araw sa buhay ko. At sa gabing iyon, sabay nilang pinangarap ang kinabukasan. Isang kinabukasang puno ng pagmamahalan kahit gaano pa kahirap ang daan. Ngunit sa di nila alam, bukas ay may magaganap na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay at ikagugulat ng lahat ng kanilang kakilala. Dumating ang araw na pinakahihintay nina Lira at Marco. Maagang nagising ang buong bahay nila Lira, abala sa paghahanda. Ang kanyang ina ay nagsaing ng malaking kaldero ng kanin. Ang kanyang mga kapatid ay tumulong mag-ayos ng mga lamesa at upuan na inutang pa nila sa barangay hall. Sa kabila ng simpleng preparasyon, ramdam ang kasabikan at pagmamahal sa paligid. Si Lira naman ay nakaupo sa harap ng salamin, suot ang isang lumang puting gown na hiniram lamang mula sa pinsan ng kanyang ina. Bagamat hindi bago at hindi marangya, tila ba kumikislap ito sa kanyang katawan. Pinilit siyang ayusan ng kanyang mga kaibigan, nilagyan ng kaunting pulbos at kolorete sa labi. Lira, ang ganda-ganda mo, bulong ng isa sa kanila. Ngumiti siya bagamat bakas ang kaba. Salamat, sana lang maging maayos ang lahat ngayon. Samantala, sa labas ng bahay, naririnig niya ang mga bulungan ng ilang kapitbahay.
Hay nako, ito na ba yon? Kasal na ng dalagang akala mo kung sinong prinsesa, para ang pinakasalan kapwa factory worker lang. Ang sayang ganda ni Lira, dapat sa mayaman siya napunta. Tingnan mo na lang mamaya kung gaano kasimple ang kasal nila. Masakit man, pinilit ni Lira na huwag pansinin. Ang mahalaga para sa kanya, magtatali na sila ni Marco ng pangako sa isa't isa. Sa simbahan, simple lang ang dekorasyon. Ilang puting tela at mumunting bulaklak na pinagsama-sama ng panyang mga kamag-anak. Habang isa-isang dumadating ang mga bisita, ramdam ang halo-halong reaksyon. May mga natutuwa, may mga nagbubulungan at tumatawa, at may mga napapailing. Dumating si Marco, suot ang isang lumang Amerikana na inarkila lamang. Bagamat luma, bagay na bagay ito sa kanya. Nakataas ang kanyang noo, puno ng dignidad. Kahit alam niyang marami ang nagmamasid at naguusisa. Yan ba ang mapapangasawa ni Lira? Ordinaryo lang talaga? Parang hindi bagay. Bulong ng isa sa mga bisita. Sayang talaga ang dalaga. Kung mayaman lang ang pinili niya, baka magarbo pa ang kasal na ito. Dagdag pa ng isa. Habang nagsisimula na ang misa, naririnig pa rin ni Lira ang ilang mapanuksong komento. Ngunit nang tumingin siya kay Marco, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ang mga mata nito ay puno ng tiwala at pagmamahal, sapat na upang mawala ang lahat ng kanyang kaba. Sa gitna ng seremonya, tinanong ng pari si Lira kung buong puso ba niyang tatanggapin si Marco bilang asawa. Sa bawat salitang binitawan niya, ramdam ang katotohanan. Opo, tatanggapin ko siya. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya, hanggang sa dulo ng aking buhay, maging si Marco ay buong tapang ding sumagot. Opo, tatanggapin ko siya at ipaglalaban ko ang pagmamahal naming dalawa, anuman ang sabihin ng iba. Ngunit bago matapos ang misa, napansin ng lahat, ang ilang bisitang nagsimula na namang magbulungan. Ang ilan ay hindi napigilan ang pagtawa sa hitsura ng mga kasuotan ni Lira at Marco. Tingnan mo ang gown ni Lira, halatang hiniram lang. Ang singsing nila parang binili lang sa palengke, nakakahiya. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Lira ang mga salitang iyon. Sandali siyang naluha, ngunit agad niyang pinahin ang kanyang luha at numiti. Initigan niya si Marco at naisip, hindi mahalaga ang sinasabi nila. Ang mahalaga, totoo ang nararamdaman ko. Nang matapos ang misa, lumabas sila ng simbahan bilang mag-asawa. Sa halip na pagbato ng bulaklak, naglatag lamang ang mga bata ng papel na ginupit-gupit upang magsilbing konfeti. Simple ngunit masaya. Kasabay ng kasiyahan, patuloy pa rin ang ilang mapanuksong bisita. Sayang, akala ko may surpresa. Parang simpleng salu-salo lang pala. Kung ako kay Lira, hindi ako papayag sa ganito. Anong klasing buhay kaya ang naghihintay sa kanya? Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling matatag sina Lira at Marco. Sa maliit na salusalo sa barangay hall, nagsalo ang kanilang pamilya at ilang tunay na kaibigan. Inihain ang simpleng pansit, pritong manok at kanin. Habang kumakain, nagpasalamat si Lira sa lahat ng tumulong upang maging posible ang kanilang kasal. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran, aniya. Pero tandaan niyo, ang pagmamahal at suporta ninyo ay hindi ko malilimutan. Tumayo naman si Marco at nagbigay ng mensahe. Alam kong marami sa inyo ang nagdududa sa akin. Ngunit ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat upang maging mabuting asawa kay Lira. Hindi man marangya ang kasal na ito, pero totoo ang pagmamahalan namin. Tahimik ang ilan sa mga bisita, ngunit mayroon pa ring mga mapanghusga na palihim na tumatawa. Ngunit hindi na iyon ininda ng bagong kasal. Sa halip, mas lalo pa nilang niyakap ang isa't isa. Sa araw na iyon, pinagtawanan sila ng ilan. Ngunit pinatunayan nilang hindi hadlang ang kahirapan sa tunay na pagmamahalan. Ang kasal na akala ng marami ay magiging katawa-tawa, naging simula ng mas matibay na pangakong hindi kayang sirain ng kahit na anong bulong ng lipunan. Ngunit sa di nila alam, ang kasal na iyon ay hindi lamang pagtatapos ng kanilang mga pangarap, kundi simula ng mas malaking pagbabago. Isang pagbabagong magpapabago hindi lamang sa buhay ni Lira, kundi maging sa pananaw ng lahat ng mga taong nanghusga sa kanya.
Mainit ang sikat ng araw nang matapos ang misa at tuluyang lumabas sina Lyra at Marco mula sa simbahan. Nakangiti sila, mahigpit na magkahawak ang kamay, habang sinusundan ng mga bisita at ilang bata na nagtatapon ng ginupit-gupit na papel na nagsilbing konfeti. Simple man ang lahat, ramdam nila ang kaligayahang hindi kayang pantayan ng kahit anong yaman. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, hindi nawala ang mga bulungan at mapanuksong tingin ng iba. Akala ko may surpresa, parang kanto lang pala ang kasal na ito. Bulong ng isa sa mga bisita. Ang suot nila, halatang hiniram. At ang singsing, Diyos ko, parang binili lang sa tabi. Dagdag pa ng isa. Napayuko si Lyra, ngunit agad siyang tiningnan ni Marco at ngumiti. Huwag mong intindihin ang mga yon. Sa atin, sapat na ang totoo. Bulong niya. Tumango lamang si Lyra at mas hinigpitan ang hawak sa kanyang asawa. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo mula sa simbahan. May narinig silang malalakas na tunog ng mga sasakyan papalapit. Isang mahabang convoy ng mamahaling kotse ang dumating. May kasamang mga bodyguard at empleyadong nakasuot ng magagara. Napahinto ang lahat ng bisita, napatingin at isa-isang napabulalas ng gulat. Diyos ko, mga luxury car! Sigaw ng isang matanda. Kanino kaya yan? Baka may sabay ang kasal? Hinala ng isa. Ngunit lalo silang nagulat nang bumaba mula sa isang itim na limousine ang ilang kilalang personalidad sa negosyo. Mga direktor, kilalang negosyante at ilang taong lumalabas pa sa dyaryo. Nagkatinginan ng mga bisita, hindi makapaniwala. Anong ginagawa nila rito? Hindi naman kilala ni Lyra ang mga iyan. At bago pa man makapagtanong ang lahat, lumapit ang isa sa mga taong galing sa convoy at diretsyo kay Marco. Sir, handa na po ang lahat. Pasensya na po sa pagkaantala. May ilang empleyado ring humabol para makasaksi sa espesyal na araw ninyo. Nabaling ang lahat ng tingin kay Marco. Tahimik lamang itong tumango. Ngunit hindi niya na napigilan ang katotohanan. Umarap siya kay Lyra. Mahigpit na inawakan ang kanyang mga kamay at saka nagsalita sa harap ng lahat. Lyra, panahon na para malaman mo ang lahat. Matagal ko nang itinago ito dahil gusto kong makilala mo ako bilang isang simpleng tao, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan. Pero ngayon, oras na para ibunyag ko ang katotohanan. Nagulat si Lyra, halos hindi makahinga sa kaba. Marco, ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Marco at muling nagsalita. Ako si Marco Santiago, ang CEO ng Santiago Holdings. Isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate at konstruksyon sa bansa. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng negosyo ng aking ama. Pinili kong magtrabaho sa pabrika para matutunan ang buhay ng mga ordinaryong tao at makita kung paano ko masusuklian ang hirap na pinagdadaanan nila. At higit sa lahat, gusto kong makasigurado na ang pagmamahal na makukuha ko ay para sa akin, hindi para sa yaman ko. Parang nanlamig ang buong simbahan. Ang mga bisitang kanina lamang ay tumatawa at nanguuyam, ay natulala, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. CEO? Siya pala yun, bulong ng isa. Diyos ko, siya ang may-ari ng kumpanyang nasa dyaryo kahapon. Hindi ko akalain, sigaw ng isa pa. Napaiyak si Lyra, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sobrang pagkagulat. Marco, bakit hindi mo agad sinabi? Lumapit si Marco at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Dahil natatakot akong baka magbago ang tingin mo sa akin. Gusto kong makita mo, kaya kong mahalin ka bilang isang ordinaryong tao. At nakita ko na yon. Lyra, kita ko kung gaano ka katapat, kung paano mo ako minahal ng walang hinihingi kapalit. Humigpit ang yakap ni Lyra kay Marco, humahagulhol sa kanyang balikat. Hindi mahalaga ang yaman mo. Ang mahalaga, ikaw si Marco na nakilala ko. Ang lalaking tumulong sa akin, nagtiwala sa akin at minahal ako kahit pinagtatawanan tayo ng lahat. Napaluha maging ang ilan sa mga bisita. Ang mga kaninay nanguuyam ay isa-isang napayuko, tila nahiya sa kanilang mga sinabi. Ang mga buluman ay napalitan ng paghanga at pagkabigla. Muling nagsalita si Marco sa harap ng lahat. Simula ngayon, hindi ko na itatago ang totoo at ipinapangako ko
Gagamitin ko ang lahat ng mayroon ako, hindi lang para kay Lira, kundi para makatulong sa mas maraming tao. Ang buhay na nakita ko sa pabrika ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng responsibilidad. Nabsidatingan din ang mga empleyado ng kanyang kumpanya. Dala ang regalo at pagbati. Ang ilan ay nagsalita, "Sir, hindi namin akalain na dito namin kayo makikita. Ikinararangal naming maging bahagi ng inyong espesyal na araw." Halos matulala ang buong barangay. Ang mga taong dati nanunuya kay Lira ay biglang lumapit, nagbabati at nag-aalok ng kamay. "Pasensya ka na, Lira. Hindi namin alam. Huwag mo sanang ikagalit ang mga sinabi namin noon." Ngunit ngumiti lamang si Lira. "Hindi ninyo kailangang humingi ng tawad. Ang mahalaga, natutunan natin ngayon na hindi dapat hinuhusgahan ang tao batay lamang sa panlabas na anyo o trabaho." At sa harap ng lahat, niyakap muli ni Marco ang kanyang bagong asawa. Sa pagkakataong iyon, hindi na lamang simpleng kasal ang nangyari. Isa itong pagbubunyag na nagpabago sa pananaw ng buong komunidad. Mula sa kasal na pinagtatawanan, naging isa itong seremonya ng pag-ibig at pag-asa na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa tibay ng dalawang pusong handang magsakripisyo at magpatawad. At habang magkahawak kamay silang naglalakad palabas ng simbahan, sinundan sila ng mga palakpak at hiyawan, hindi na ng mga pangungutya. Ang araw na iyon ang naging simula ng mas malaking pagbabago, hindi lamang sa kanilang buhay, kundi sa mga taong minsang nanghusga sa kanila. Pagkatapos ng kasal at pagbubunyag ng totoong katauhan ni Marco, parang isang malakas na lindol ang dumaan sa barangay at sa mga taong minsang tumatawa sa kanila. Ang mga bisitang kanina lamang ay nakangisi at nanguuyam, ngayon ay biglang nag-iba ng tono. Ang mga dating nanunuya ay napilitang ngumiti, nagpakumbaba at nakipagkamay. "Lira, pasensya ka na sa mga nasabi ko noon," sabi ng kapitbahay na si Aling Mercy, na kilalang tsismosa sa lugar. "Hindi ko alam na CEO pala ang mapapangasawa mo. Malaking karangalan pala na maging kapitbahay ka namin." Tahimik lamang nang umiti si Lira at tumango. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob, ngunit hindi rin niya agad nakalimutan ang mga salitang binitiwan ng mga ito noon. Para sa kanya, mas mahalagang manatiling totoo kaysa makipagpaligsahan sa pagpapakita ng kabaitan kapag huli na ang lahat. Samantala, si Marco ay naging sentro ng atensyon. Ang mga taong dating nagdududa sa kanyang kakayahan ay biglang naging magiliw at pilit na nakikipaglapit. Ang mga kabataan ay lumapit para magmano at humingi ng litrato, tila ba isang sikat na personalidad na dumating sa kanilang lugar. "Sir Marco, napakapalad ni Lira na ikaw ang napangasawa niya," wika ng isang dating kaklase ng dalaga na minsan ding nang-aasar sa kanya. Ngunit seryoso lamang ang tugon ni Marco. "Hindi si Lira ang pinalad. Ako ang pinalad dahil siya ang pumili sa akin kahit ang alam niya'y isa lang akong ordinaryong manggagawa. Hindi ninyo alam kung gaano kalaki ang halaga niya sa akin." Napayak si Lira sa narinig. Sa mga salitang iyon, napatunayang niyang hindi siya nagkamali ng piniling mahalin. Habang nagaganap ang simpleng handaan sa barangay hall, ramdam ang biglang pagbabagong naganap sa paligid. Ang mga bisitang kanina'y nagdududa ay ngayon ay todo puri. "Grabe Lira, ang pait mo pala, hindi mo pinagyabang kahit na CEO ang mapapangasawa mo. Ang swerte mo, baka naman pwede mo kaming tulungan balang araw." Sa kabila ng mga papuri, alam ni Lira na marami sa mga ito ay hindi totoo. Naroon lamang sila upang makakuha ng pabor sa hinaharap. Kaya't mas pinili niyang manahimik at ituon ang atensyon sa kanyang pamilya at kay Marco. Dumating din ang ina ni Lira sa harap ng mikropono upang magbigay ng mensahe. "Salamat sa lahat ng narito ngayon. Salamat kay Marco na hindi lamang nagmahal sa anak ko kundi tinanggap din kami ng buong puso. Anak, tandaan mo, hindi lahat ng papuri ay tapat. Ngunit huwag mong kalimutan kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo." Tumango si Lira, pinahid ang kanyang luha at niyakap ang kanyang ina. Maging ang pamilya ni Marco ay dumating din upang saksihan ang kasal. Ang kanyang ina na minsan na ring nag-udyok sa kanya na maranasan ang hirap,
ay lumapit kay Lira. Anak, salamat at minahal mo ang anak ko kahit wala siyang ipinakitang kayamanan. Alam kong totoo ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa. At sa iyo, Marco, natutuwa akong natutunan mo ang halaga ng simpleng pamumuhay bago mo tuluyang pamunuan ang kumpanya. Maraming bisita ang napahanga sa simpleng pahayag ng ina ni Marco. Doon nila napagtanto na hindi lang basta-basta ang pinagmulan ng lalaki, kundi may malalim na dahilan kung bakit siya nagpakumbaba at piniling magtrabaho sa pabrika. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, muling lumapit si Tia Corazon na dati tutol sa relasyon ni Lira at Marco. Ngayon ay tila nagbago ang ihip ng hangin. Lira, pamangkin, pasensya na sa lahat ng mga sinabi ko noon. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang naisip na ganoon pala siya. Sana mapatawad mo ako. Matagal na tinitigan ni Lira ang kanyang tiya bago sumagot. Tiya, matagal ko nang pinatawad ang mga salita mo. Pero sana matuto ka ring wag husgahan ang tao batay lamang sa kung ano ang nakikita mo. Napayuko si Corazon at tumango, tila napahiya. Sa gabing iyon, matapos ang kasal at selebrasyon, naiwan sina Lira at Marco sa isang sulok ng barangay hall. Tahimik silang nag-usap habang pinagmamasdan ang mga tao. Marco, wika ni Lira, hindi ako makapaniwala na nagbago ang lahat sa loob lamang ng isang araw. Kanina lang, pinagtatawanan nila tayo. Ngayon, parang lahat sila'y humahanga. Ngumiti si Marco at marahang hinaplos ang piski ng asawa. Ganyan talaga ang tao, Lira. Kapag akala nila wala kang halaga, tinatapakan ka nila. Pero kapag nalaman nilang may hawak kang kapangyarihan o kayamanan, bigla silang magbabago. Kaya't tandaan mo, huwag kang magpapadala sa papuri o pamumutya. Ang mahalaga ay alam mo kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin. Niyakap siya ni Lira. Hindi ko kailanman iisipin ang mga sinasabi nila. Ang alam ko lang, mahal kita. At iyon ang magpapatibay sa atin. At doon sa simpleng lugar at sa gitna ng mga taong biglang nagbago ang tingin sa kanila, pinili ni Lira at Marco na manatiling tapat at mapagpakumbaba. Alam nilang darating pa ang mas maraming pagsubok, ngunit sigurado silang kaya nilang harapin iyon basta't magkasama. Mula sa kasal na pinagtawanan, naging inspirasyon silang mag-asawa. At sa bawat titig ng mga taong dati humuhusga sa kanila, ngayon ay naroon na ang paghanga at respeto. Isang pagbabagong hindi nila kailanman inasahan, ngunit buong pusong tinanggap. Matapos ang kasal na naging sentro ng usapan sa kanilang barangay, nagsimula na ang bagong kabanata sa buhay ni Lira at Marco. Lumipat sila sa isang malaking bahay na pag-aari ng pamilya ni Marco. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Lira ang pamumuhay sa isang lugar na hindi kailangang mag-alala sa tumutulong bubong o sa maingay na kapitbahay. Ang bahay ay puno ng kaginhawaan, may malawak na sala, maaliwalas na kwarto, at kusinan tila kinuha mula sa isang magasin. Ngunit sa kabila ng marangyang tahanan, nanatili pa ring simple ang pamumuhay ni Lira. Hindi siya sanay sa mga gamit na bago at mamahalin, kaya't madalas ay kinakapa niya muna bago gamitin. Natatakot na baka masira. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan, napansin ni Marco ang kanyang kaba. Lira, bakit parang naiilang ka sa kalan? Hindi ba't mas madali itong gamitin kaysa sa lumang kalan yung noon? Tanong ni Marco nakangiti. Natawa si Lira at umiling. Oo nga, pero pakiramdam ko hindi ako bagay dito. Hindi ako sanay sa ganitong uri ng buhay. Takot akong baka magkamali ako at masira ko ang lahat. Lumapit si Marco at hinawakan ang kamay niya. Lira, hindi kita dinala dito para matakot. Dinala kita dito para makasama. Ang lahat ng ito wala itong halaga kung wala ka. Kaya't huwag mong isipin na hindi ka bagay. Dahil simula ngayon, ikaw ang may-ari ng lahat ng ito. Napaiyak si Lira at niyakap si Marco ng mahigpit. Unti-unti natutunan niyang tanggapin ang bagong buhay na kanyang tinatahak. Hindi nagtagal, inisip ni Lira kung paano makakatulong sa kanyang pamilya. Isang araw, kinausap niya si Marco. Marco,
Gusto kong tulungan ang pamilya ko. Hindi ko kayang panoorin si nanay na magtinda pa rin ng gulay sa palengke habang nandito ako sa marangyang bahay. Ngumiti si Marco. Kung iyon ang nais mo, tutulungan natin sila. Hindi lang sila, pati na rin ang mga tao sa barangay. Nais kong makita mong natutupad ang mga pangarap mo. Dahil dito, ipinasyang magpatayo ng maliit na tindahan sa barangay para sa kanyang ina. Hindi lamang ito naging tulong sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa kanilang mga kapitbahay na hindi na kailangang lumayo upang makabili ng mga pangangailangan. Nagulat ang mga dating mapanuksong kapitbahay nang makita ang pagbabagong ito. Grabe, ibang-iba na si Lira. Dati pinagtatawanan lang natin siya. Ngayon, siya pa ang nagbibigay ng tulong. Ngunit sa kabila ng papuri, nanatiling mapagpakumbaba si Lira. Palagi niyang sinasabi, hindi ito galing sa akin. Galing ito sa biyayang natanggap ko. Ibinabalik ko lang. Bukod sa kanyang pamilya, naisip din ni Lira ang kanyang mga dating kasamahan sa pabrika. Sa tuwing naaalala niya ang kanilang mga pagod na mukha, hindi niya maiwasang maawa. Kaya't isang araw, muli niyang kinausap si Marco. Marco, gusto kong bumalik sa pabrika. Hindi para magtrabaho muli, kundi para makita sila at malaman kung paano natin sila matutulungan. Hindi nagdalawang isip si Marco. Kung iyon ang nais mo, sasamahan kita. Bumalik sila sa pabrika na dati nilang pinapasukan. Nagulat ang mga dating kasamahan nang makita silang mag-asawa, lalo na't alam na nila ngayon ang katotohanan tungkol kay Marco. Si Sir Marco, bulalas ng isa. Hindi ako makapaniwala. Siya pala talaga ang CEO. Numiti si Marco at sumagot. Oo, ako nga, pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako pumunta rito para magpakitang gilas. Nandito kami ni Lira dahil gusto naming malaman kung paano namin kayo matutulungan. Nagpatuloy si Lira. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay dito. Naranasan ko rin ang pagod, ang sakit sa likod, at ang gutom. Kaya't gusto naming ibigay ang kaunting tulong, mga bagong gamit, mas maayos na sahod, at scholarship para sa mga anak ninyo. Napaiyak ang ilan sa kanilang mga kasamahan. Ang iba'y hindi makapaniwala na ang dating katrabaho nila na minsang pinagtatawanan ay ngayon nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Lira, pasensya na kung minsan, naging malupit kami sayo. Wika ni Ramil, ang dating madalas mang asar. Hindi ko alam na darating ang araw na ikaw ang magbibigay ng tulong sa amin. Maraming salamat. Gumiti si Lira at sagot niya, wala akong sama ng loob. Ang mahalaga, sabay-sabay tayong aangat. Unti-unting bumuti ang kalagayan ng kanyang pamilya at komunidad dahil sa kanilang pagtutulungan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang minahal si Lira ng mga tao. Hindi dahil sa kanyang pagiging asawa ng isang CEO, kundi dahil sa kanyang kababaang loob at malasakit. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nanatili siyang nakatuon sa kanyang simpleng pangarap, ang magkaroon ng masayang pamilya kasama si Marco. Tuwing gabi, habang nakahiga sa kanilang malambot na kama, madalas niyang ipikit ang mga mata at isipin ang mga darating na araw. Marco, bulong niya minsan, salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung paano maiaahon ang pamilya ko. Pero higit sa lahat, salamat kasi minahal mo ako kahit wala akong maibigay noon. Niyakap siya ni Marco at hinalikan sa noo. Lira, ikaw ang dahilan kung bakit natutunan kong makita ang tunay na halaga ng buhay. Hindi ang pera, kundi ang pagmamahal na totoo. At sa gabing iyon, muling nanumpa sila sa isa't isa. Hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang magkapartner sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan. Hindi lamang para sa kanila, kundi para sa mga taong umaasa rin ng pagbabago. Sa simula ng kanilang bagong buhay, natutunan nilang ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o dami ng pera, kundi sa kabutihang ibinabahagi mo sa iba at sa pagmamahal na walang kapantay. Lumipas ang ilang buwan matapos ang kasal at unti-unti nang nasanay si Lira sa bagong mundong kanyang kinagalawan. Subalit sa likod ng mga ngipi at kasiyahan, nagsimulang dumating ang panibagong pagsubok. Hindi na mula sa mga tsismosa o mapanghusgang kapitbahay, kundi mula mismo sa loob ng negosyo ni Marco. Isang gabi,
Dumating si Marco mula sa isang mahabang pulong, halatang pagod at puno ng iniisip. Umupo siya sa sala at napabuntong hininga, hawak ang ilang papel. Marco, ayos ka lang ba? Tanong ni Lira habang nilalapitan ito, dala ang isang baso ng tubig. Medyo mabigat ang dinadala ko ngayon, sagot niya. May problema ang kumpanya. May ilang board members na hindi natutuwa sa mga desisyon ko, lalo na mula nang makilala kanila. Napakunot ang noo ni Lira. Bakit naman ako nadadamay? Wala naman akong kinalaman sa mga negosyo mo. Dahil sa paningin nila, hindi ka kauri. Ang tingin nila, hindi ka bagay sa mundong ito. Ang iba sa kanila, sinasabi pa na baka makaapekto ka raw sa imahe ng kumpanya. Nanlumo si Lira, ngunit agad niyang itinuwid ang kanyang upo at tiningnan si Marco sa mata. Kung ganun, hayaan mo na lang sila. Ang mahalaga, alam nating dalawa na totoo ang nararamdaman natin. At kung sa negosyo mo, alam kong kaya mong ipakita na hindi ako magiging pabigat. Ngunit hindi naging ganoon kadali. Sa mga susunod na linggo, dumalo si Lira sa ilang pagtitipon ng mga shareholders at negosyante. Habang nakaupo sa tabi ni Marco, ramdam niya ang malamig na titig ng ilan sa kanila. Siya ba ang asawa ni Marco? Bulong ng isa. Factory worker lang daw yan dati. Nakakahiya. Paano siya makakasabay sa atin? Hindi naman siya edupado sa negosyo. Dagdag ng isa pa. Bagamat mahina, rinig ni Lira ang mga salitang iyon. Pinilit niyang ngumiti at manatiling tahimik, ngunit sa loob niya parang tinutusok ang kanyang puso. Pag-uwi nila, nagsalita si Lira. Marco, tama ba ang ginawa kong pagpunta doon? Parang mas lalo lang akong naging dahilan ng kahihiyan mo. Agad siyang hinawakan ni Marco sa kamay. Lira, huwag mong isipin yan. Hindi ka kailanman magiging kahihiyan ko. Ang problema ay nasa kanila, hindi sa'yo. At gusto kong makita nila na kahit wala kang marangyang pinagmulan, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Sa kabila ng suporta ni Marco, ramdam ni Lira ang bigat ng sitwasyon. Kaya't nagsimula siyang mag-isip kung paano makakatulong sa asawa. Hindi siya eksperto sa negosyo, ngunit dala niya ang mga natutunan sa pabrika. Mga simpleng paraan ng pagtitipid, pagpapalakas ng produksyon at pag-aalaga sa kapwa manggagawa. Isang araw, habang kumakain sila ng tanghalian, nagsalita si Lira. Marco, naalala mo ba noong nasa pabrika pa tayo? Ang dami kong nakitang problema doon. Kulang sa tamang pamamahala, hindi patas ang pasahod, at walang maayos na sistema. Siguro kung mailalapat mo ang ganitong pagtingin sa kumpanya mo, baka makatulong. Napaisip si Marco. Tama ka, minsan masyado kaming nakatuon sa malalaking bagay at nakakalimutan ang maliliit na detalye na mas nakakaapekto sa mga empleyado. Siguro kailangan din naming makita ang kumpanya mula sa pananaw ng mga ordinaryong manggagawa. Dahil dito, sinama ni Marco si Lira sa ilang pulong ng kumpanya. Bagamat may mga board members na kumukwestiyon, pinayagan niya itong magsalita. Mga ginoo at ginang, animula ni Lira. Bagamat halatang kinakabahan, hindi po ako eksperto tulad ninyo. Pero nakita ko kung paano nahihirapan ang mga empleyado. Kung mas aalagaan natin sila, mas magiging tapat at masigasig sila sa kanilang trabaho. At sa huli, ang kumpanya rin ang makikinabang. Tahimik ang buong silid. Ang ilan ay napangiti, ngunit ang iba'y nanatiling malamig ang titig. Matapos ang pulong, lumapit ang isang matandang miyembro ng board kay Marco. May punto ang asawa mo. Baka nga panahon na para balikan natin ang pundasyon ng ating kumpanya. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. May ilan pa ring lihim na hindi sang-ayon at ang iba'y nagplano ng paraan upang ipabagsak si Marco. Habang lumalala ang tensyon sa loob ng kumpanya, lalo namang naging malapit sina Lira at Marco. Sa bawat gabi, sabay silang nag-uusap kung paano malalampasan ang problema. Lira, salamat sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito kung wala ka, sabi ni Marco, isang gabi habang sila'y magkahawak ng kamay. Marco, hindi kita iiwan. Kung anuman ang mangyari, kasama mo ako. At kung may kailangan kang laban ng tao,
Lalaban din ako kasama mo. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatili silang matatag. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang pagmamahalan ng mag-asawa, kundi naging pundasyon ng isang mas malalim na pagtutulungan. Ngunit hindi nila alam, mas malalaking laban pa ang naghihintay. Dahil ang mga taong ayaw kay Lira sa mundo ng negosyo ay hindi basta-basta titigil. At sa mga susunod na araw, masusubok ang kanilang tapang at katatagan sa harap ng mas mabibigat na hamon. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang bagong balakid sa buhay ni Lira at Marco. Isang babae mula sa nakaraan ni Marco ang bumalik, si Cassandra, isang matalino at makapangyarihang negosyante na matagal nang kasosyo ng pamilya Santiago. Maganda, sopistikada at sanay sa mundo ng negosyo, kilala siya bilang isa sa mga pinakamalapit na tao sa pamilya ni Marco noon. Ngunit higit pa roon, siya rin ang babaeng matagal nang nagkakagusto kay Marco. Sa unang pagkakataon na muling nagkita sina Marco at Cassandra, dumalo si Lira. Naganap ito sa isang corporate event kung saan inimbitahan ang lahat ng mahahalagang shareholders. Marco, bati ni Cassandra na may malambing na ngiti. Hindi ko akalaing makikita ulit kita. At ito siguro ang asawa mo? Tumalikod siya kay Lira at iningnan mula ulo hanggang paa. Halatang sinusuri ang kanyang itsura. Ngumiti si Marco at ipinakilala si Lira. Oo, siya ang asawa ko, si Lira. Bahagyang tumango si Cassandra, ngunit bakas ang pagmamataas. Maganda ka pala, pero siguro hindi ka sanay sa ganitong mga pagpitipon. Narinig ni Lira ang pangungutya sa tinig nito, ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Oo, hindi ako sanay, pero natututo naman ako. At kasama ko si Marco, kaya hindi ako natatakot. Nagkatawanan ang ilan sa paligid, tila natutuwa sa palitan ng salita, ngunit para kay Cassandra, malinaw na hindi siya kumbinsido. Mula noon, sinimulan niya ang masinsinang paraan upang sirain si Lira. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa loob ng kumpanya. May mga nagsasabing hindi raw bagay si Lira kay Marco at baka makaapekto sa imahe ng negosyo ang pagiging dating factory worker nito. Marco, wika ng isa sa mga board members sa isang pulong. Naiintindihan namin na mahal mo ang asawa mo, pero isipin mo rin ang kumpanya. Ang imahe nito ay nakasalalay din sa iyo. At kung makikita nilang ang asawa mo ay hindi edukado sa larangan ng negosyo, baka mawalan ng tiwala ang ilang investors. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Marco. Ngunit bago siya makasagot, biglang nagsalita si Cassandra. Kung gusto ninyong tumibay ang imahe ng kumpanya, siguro dapat pag-isipan ninyong bigyan ako ng mas malaking bahagi sa pamamahala. Mas kilala ako sa mundo ng negosyo. At mas may karanasan. Alam ni Marco na hindi lamang negosyo ang dahilan ng pagbabalik ni Cassandra. Isa itong personal na laban. Nais niyang patunayan na mas nararapat siya para kay Marco kaysa kay Lira. Sa kanilang tahanan, ikinuwento ni Marco kay Lira ang nangyari. Lira, pasensya ka na. Alam kong nahihirapan ka na sa mga bulungan. Ngayon pa. Nandyan si Cassandra, napilit kang sinisira. Sabi ni Marco, hawak ang kamay ng asawa. Ngumiti si Lira, bagamat halata ang bigat ng kanyang damdamin. Marco, hindi ako natatakot sa kanya. Basta't alam mong totoo ako sa'yo, sapat na yun. Hindi niya kayang sirain ang meron tayo. Ngunit hindi ganun kadali. Minsan sa isang pagtitipon, lumapit si Cassandra kay Lira. Alam mo ba, ani Cassandra, si Marco at ako, matagal nang magkaibigan. Alam ko lahat ng gusto niya, lahat ng ugali niya. Sa tingin mo ba, kaya mong tumbasan yon? Isang taong walang alam sa negosyo, isang babaeng galing lang sa pabrika? Matapang na tumingin si Lira sa kanya. Hindi ko kailangang tumbasan ang anumang meron kayo noon. Ang mahalaga, ngayon, ako ang pinili ni Marco. Hindi po siya nagpakita ng pagmamataas. Kung tutuusin, mas nakikita namin sa kanya ang tunay na malasakit kaysa sa ibang nasa posisyon. Ikinuwento ito ni Marco kay Lira at doon niya nakita kung paano unti-unting nagbabago ang tingin ng mga tao. Samantala, si Cassandra ay nanatiling pursigido.
Ngunit habang patuloy niyang sinisira si Lira, mas lalo namang tumipibay ang tiwala ni na Marco at Lira sa isa't isa. Hindi siya ang laban ko, Marco. Wika ni Lira isang gabi. Ang laban ko ay ang ipakita sa lahat na ang isang simpleng babae ay kayang magmahal at mag-alaga kahit hindi perpekto. At yon ang hindi niya kayang gawin. At sa lahat ng laban, hindi ko siya iiwan. Napatigil si Cassandra. Hindi inaasahang lalabanan siya ni Lira ng ganoong tapang. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Patuloy niyang ginamit ang kanyang impluensya upang ipakita sa iba na siya ang mas nararapat sa tabi ni Marco. Habang tumatagal, lumalalim ang mga pagsubok. Dumating ang punto na mismong ilang empleyado ng kumpanya ay nagsimulang magduda kay Lira. Sa kabila nito, hindi siya natinag. Sa halip, mas lalo niyang ipinakita ang kanyang malasakit. Tumulong siya sa mga empleyado, kinausap ang mga trabahador, at ipinakita ang kanyang simpleng kaalaman na natutunan sa pabrika. Isang araw, habang nasa opisina, lumapit ang isang trabahador kay Marco. "Sir, ang asawa niyo po, siya ang unang kumamusta sa amin." At sa bawat araw na lumilipas, naging mas malinaw na ang tunay na kontrabida sa kanilang buhay ay hindi ang kahirapan o mga mapanuksong kapitbahay, kundi ang mamataong ayaw tanggapin ang simpleng katotohanan na ang pagmamahalan nila ni Marco ay mas malakas kaysa sa anumang intriga o inggit. Sa mga mata ni Cassandra, isa itong laban na hindi pa tapos. Ngunit sa puso ni Lira at Marco, isa lamang itong pagsubok na lalo pang magpapatibay sa kanilang pagmamahalan at pananampalataya sa isa't isa. Matapos ang ilang linggo ng intriga at paninira na dala ni Cassandra, nagsimulang makaramdam ng panghihina si Lira. Hindi madali ang bawat araw na binabato siya ng mapanghusgang salita mula sa mga negosyanteng hindi pa rin siya tanggap. Ngunit sa bawat gabing umuuwi siya sa kanilang tahanan, naroon si Marco upang ipaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. "Lira," wika ni Marco habang magkasama silang nakaupo sa balkonahe, "huwag mong hayaan na sirain ka ng mga salita nila. Nakikita ko ang tapang at talino mo. Kung kaya mong magtagumpay sa pabrika at buhay na puno ng hirap noon, mas kaya mo ito." Nyakap siya ni Lira at napangiti. "Marco, gagawin ko ang lahat para patunayan, hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko, na kaya kong makatulong sa iyo. Hindi ko hahayaang isipin nilang pabigat ako." Simula noon, sineryoso ni Lira ang pakikipag-ugnayan sa mga empleyado ng kumpanya. Lumibot siya sa mga opisina, nakipag-usap sa mga trabahador at nakinig sa kanilang hinaing. Natuklasan niya na maraming maliliit na problema ang hindi napapansin ng pamunuan. Kakulangan ng benepisyo, hindi pantay na pamamahagi ng trabaho, at kakulangan ng komunikasyon sa pagitan ng management at mga manggagawa. Sa isang pulong kasama ang board, tumayo si Lira upang magsalita. Bagamat nanginginig ang kanyang kamay, matatag ang kanyang boses. "Hindi ko kayo mapapantayan sa karanasan sa negosyo. Ngunit bilang isang dating factory worker, alam ko ang sakit ng mga taong nasa ibaba. Kung patuloy nating pababayaan sila, mawawala ang tiwala at kasipagan nila. Kung gusto nating lumago ang kumpanya, kailangan nating unahin ang kapakanan nila." Tahimik ang buong silid. Ang ilan ay halatang hindi kumbinsido, ngunit may iilan na nagsimulang tumango. "Iyon nga ang punto," dagdag ni Marco. "Hindi pera o pangalan ang nagpapalakas sa kumpanya, kundi ang mga taong nagtatrabaho araw-araw para sa atin. At kung nakikita ni Lira ang mga bagay na hindi natin napapansin, dapat tayong makinig." Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ipinatupad nila ang ilang mungkahi ni Lira. Mas maayos na schedule, dagdag na benepisyo para sa mga trabahador, at regular na dialogo sa pagitan ng management at empleyado. Hindi nagtagal, napansin ang positibong epekto. Tumaas ang produktibidad, bumaba ang reklamo, at muling lumago ang kita ng kumpanya. Sa harap ng tagumpay na ito, hindi na napigilan ng board na kilalanin ang kontribusyon ni Lira. "Mrs. Santiago," wika ng pinakamatandang board member, "hindi namin inaasahan na makakakita kami ng ganyang ideya mula sa isang tao
na galing sa labas ng aming mundo. Ngunit mali kami. May natutunan kami mula sa iyo na ang tunay na negosyo ay hindi lang tungkol sa numero, kundi tungkol sa tao. Naluha si Lyra sa narinig. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga simpleng karanasan sa pabrika ay magiging susi upang mas mapabuti ang kumpanya. Samantala, hindi rin nakaligtas si Cassandra sa pagbabagong ito. Nakita niya kung paanong unti-unting nawawala ang kanyang impluensya sa board. Dumating ang araw na lumapit siya kay Lyra, dala ang mabigat na loob. Lyra, panimula niya, hindi ko akalain na magagawa mong tumayo ng ganyan. Akala ko wala kang maitutulong. Pasensya na kung siniraan kita. Tinitigan siya ni Lyra ng diretsyo. Cassandra, hindi ko kailanman hinanap ang laban na ito. Ang gusto ko lang ay maging mabuting asawa at makatulong kay Marco. Pero salamat at dumating ka dahil mas lalo kong napatunayan kung gaano kami katatag. Tumango si Cassandra at bagamat hindi pa rin buo ang loob na tuluyang magpakumbaba, umalis siya ng mas tahimik kaysa dati. Sa kanilang tahanan, kinausap ni Marco si Lyra. Mahal, ipinagmamalaki kita. Hindi dahil nakatulong ka sa kumpanya, kundi dahil hindi ka bumitiw sa laban kahit gaano kahirap. Mas lalo kitang minahal dahil doon. Ngumiti si Lyra, hawak ang kamay ng asawa. Marco, natutunan ko na hindi sapat ang basta magmahal lang. Kailangan ding lumaban at magpatawad. Dahil sa huli, iyon ang magpapatatag sa atin. At mula sa panahong iyon, mas lalo pang lumago ang kumpanya. Mas nakilala si Lyra hindi lang bilang asawa ng isang CEO, kundi bilang babaeng may puso para sa mga manggagawa. At sa bawat hakbang ng anilang buhay, naging mas malinaw sa lahat na ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi pati na rin sa pagbabangon mula sa lahat ng pagsubok. Matapos nilang maitaguyod muli ang kumpanyang minsan ay nyanig ng intriga, naramdaman ni Lyra na hindi sapat na para lamang sa negosyo at pamilya nila ang tagumpay. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang buhay sa pabrika, ang amoy ng alikabok, ang bigat ng makina, ang pawis na tumutulo sa noo ng mga trabahador, at ang pakiramdam ng pagkakait sa mga bagay na dapat ay karapatan ng bawat manggagawa. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Marco sa kanilang hardin, naglakas loob si Lyra na ilabas ang matagal nang gumugulo sa kanyang damdamin. Marco, panimula niya, ngayon na maayos na muli ang kumpanya, gusto ko sanang gumawa ng isang bagay. Isang bagay na hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng tulad ko dati, mga factory workers, mga kabataang walang sapat na oportunidad, at mga pamilyang hirap na hirap. Tiningnan siya ni Marco, puno ng interes. Ano ang nasa isip mo, Lyra? Huminga siya ng malalim. Gusto kong magtayo ng foundation, isang organisasyon na tutulong sa mga manggagawa at sa kanilang mga pamilya. Gusto kong may scholarship para sa mga anak nila, benepisyo para sa mga nanay na kagaya ni Mama, at tulong sa mga manggagawang nadedehado. Sadlit na natahimik si Marco, bago ngumiti ng malapad. Lyra, alam mo ba kung bakit mahal na mahal kita? Dahil hindi lang sarili mo ang iniisip mo. Kung iyan ang nais mo, susuportahan kita ng buong puso. Gagamitin natin ang mga resources ng kumpanya para maisakatuparan ito. At doon nagsimula ang kanilang bagong misyon. Ilang buwan matapos ang kanilang pag-uusap, opisyal na inilunsad ang Santiago Lyra Foundation. Hindi ito marangyang event gaya ng inaasahan ng iba. Sa halip, idinaos nila ito sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang pabrika na minsan nilang pinagtatrabahuhan. Nasa entablado si Lyra, nakasuot ng simpleng bestida, habang nagsasalita sa harap ng mga dating kasamahan. Mga kapatid, alam ko ang hirap ng trabaho dito. Naranasan ko ang pawis, pagod, at ang pakiramdam na parang wala tayong mararating. Pero gusto kong malaman nyo na hindi totoo iyon. Narito ang foundation na itinatag namin ni Marco, hindi para ipakita na mayaman kami, kundi para ipakita na hindi ko kayo nakalimutan. Simula ngayon, may mga scholarship para sa mga anak ninyo.
libreng training para sa mga manggagawa at tulong para sa mga pamilya na nangangailangan. Nagpalakpakan ng lahat at ilan sa kanila ay napaluha. Lumapit si Ramil, ang dati niyang kasamahan na minsang nang aasar. Lira, hindi ko akalain na gagawin mo ito. Pasensya ka na sa lahat ng masasakit na sinabi ko noon. Pero ngayon, nakikita kong tunay kang may puso para sa aming lahat. Ngumiti si Lira at sagot niya, matagal ko nang kinalimutan ang nakaraan, Ramil. Ang mahalaga, sabay-sabay tayong aangat. Hindi lamang scholarship at benepisyo ang kanilang inumpisahan. Nagpatayo rin sila ng mga daycare centers para sa mga anak ng manggagawa at nagbigay ng libreng seminar para sa mga kababaihan upang matuto ng maliit na negosyo. Unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ng marami. Isang araw, habang nag-iikot si Lira sa lumang pabrika, nilapitan siya ng isang batang babae na halos kaedad ng kanyang sarili noon nang magsimulang magtrabaho. Ate Lira, wika ng bata. Salamat po sa scholarship na binigay ninyo. Makakapag-aral na po ako sa kolehiyo. Gusto ko pong maging guro balang araw. Napaiyak si Lira sa narinig. Nakita niya ang sarili sa bata at doon niya mas lalong naramdaman na tama ang kanilang ginagawa. Hindi nagtagal, kumalat sa buong bansa ang balita tungkol sa kanilang foundation. Naging inspirasyon si Lira hindi lamang para sa mga kababaihan, kundi para sa lahat ng taong naniniwalang hindi hadlang ang kahirapan para makapagbigay ng tulong at pag-asa sa iba. Maraming imbitasyon ang natanggap ni Lira para magsalita sa mga seminar at pagtitipon. Sa bawat pagkakataon, dala niya ang parehong mensahe. Hindi ko kayo tinuturuan bilang isang mayaman. Nagsasalita ako bilang isang dating factory worker na tulad ninyo. At kung kaya kong bumangon, kaya rin ninyo. Ang mahalaga ay huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasabay nito, nagsimula ring magbago ang tingin ng mga taong dati humusga sa kanya. Ang mga kapitbahay na minsan ay nanunuya, na yun ay lumalapit upang magpasalamat at humingi ng payo. Lira, sabi ng isa, pasensya ka na sa lahat ng panlalait ko noon. Ngayon, tinitingala na kita. Salamat at hindi mo kami nakalimutan. Ngumiti si Lira at marahang tumango. Ang mahalaga, natuto tayo, at ngayon sabay-sabay na tayong babangon. Sa kanilang bahay, isang gabi, kinausap ni Marco si Lira habang nakaupo sila sa sala kasama ang kanilang ina. Lira, wika ni Marco. Hindi ko na mabilang kung ilang buhay na ang natulungan mo. Hindi lang ikaw ang inspirasyon ko ngayon, kundi pati ng libu-libong tao. Ngumiti si Lira, hawak ang kamay ni Marco. Wala naman lahat ng ito kung hindi dahil sa'yo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataong magbago ng landas. At ngayon, ang tungkulin ko ay ibalik iyon sa iba. At habang magkahawak ang kanilang mga kamay, pareho nilang naiisip na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o kapal ng pera, kundi sa dami ng pusong natutulungan at sa pag-asang ibinibigay sa iba. Sa pagbabalik at pagbibigay ng biyaya sa iba, naging malinaw na ang kanilang kwento ay hindi lamang kwento ng pag-ibig at tagumpay. Ito rin ay kwento ng pagbabalik loob, malasakit, at pag-asa para sa susunod na henerasyon. Matapos mailunsad ang foundation at magsimula ng maraming proyekto para sa mga manggagawa, unti-unting bumalik ang kanilang buhay sa normal na ritmo. Ngunit sa pagkakataong ito, may mas malaking biyaya na dumating sa buhay ni Lira at Marco. Isang umaga, habang nakaupo si Lira sa hardin, hawak-hawak niya ang isang maliit na papel mula sa doktor. Nang bumalik si Marco mula sa opisina, sinalubong siya ni Lira ng luhaang ngiti. Marco, mahina niyang wika habang nanginginig ang boses. Magiging tatay ka na. Parang napako sa kinatatayuan si Marco bago unti-unting napangiti at niyakap ng mahigpit ang asawa. Lira, totoo ba yan? Diyos ko, salamat. Naghalo ang kanilang luha at tawa sa sandaling iyon. Matagal na nilang pinapangarap na magkaroon ng anak, ngunit hindi nila inakalang darating agad ang biyayang iyon. Mabilis ang naging pagbabago sa kanilang tahanan. Lalong naging maalaga si Marco, palaging tinitiyak na komportable si Lira.
Bawat pagkain ay sinusuri niya. Bawat hakbang ng asawa ay kanyang binabantayan. Marco, sobra ka namang mag-alala. Biro ni Lira minsan habang hawak ang tiyan na unti-unting lumalaki. Hindi ako nag-aalala, sagot niya habang nakangiti. Pinoprotektahan ko lang ang pinakamahalagang 2 tao sa buhay ko. Nang dumating ang araw ng panganganak, kasama ni Lira ang kanyang ina at si Marco sa ospital. Habang naririnig ni Marco ang iyak ng kanilang unang anak, hindi niya napigilan ang luhang bumagsak sa kanyang pisngi. Anak, anak natin Lira, bulong niya habang tinitingnan ang munting sanggol na inabot sa kanila ng nurse. Pinangalanan nila itong Mateo bilang simbolo ng bagong yugto sa kanilang pamilya. Lumaki ang bata sa isang tahanang puno ng pagmamahal, ngunit hindi marangya sa pagpapakita ng yaman. Tinuruan nila ito ng kababaang loob mula pagkabata. Habang lumalaki si Mateo, sinanay nila itong mamuhay ng simple. Hindi siya agad pinahawak sa mga bagay na mamahalin. Bagkus ay itinuro sa kanya ang halaga ng bawat maliit na bagay. Tuwing kumakain sila, madalas sabihin ni Lira, "Anak, huwag mong sayangin ang pagkain. Maraming tao ang walang makain. Lagi mong pahalagahan ang kahit maliit na biyaya." Lumipas ang mga taon at dumating ang kanilang 2 at 3 anak. Sa bawat pagdating ng bagong miyembro ng pamilya, mas lalo silang napuno ng ligaya at hamon. Ngunit nanatili silang buo sa prinsipyo na hindi sila palulunod sa yaman, bagkus ay mamumuhay ng may respeto at manasakit. Minsan, sa isang hapagkainan, tinanong ni Mateo na nooy 10 taong gulang na, "Tatay, bakit hindi natin ipinapakita sa lahat ng tao ang kayamanan natin? Marami namang mayayaman na nagpaparada ng magagarang kotse at bahay." Tahimik nang umiti si Marco bago sumagot, "Anak, hindi sukatan ng halaga ng tao ang mga ari-arian niya. Ang tunay na yaman ay kung gaano karami ang natulungan mo at kung gaano ka minamahal ng mga tao sa paligid mo." Dinugtungan naman ni Lira, "Tandaan ninyo mga anak, minsan pinagtawanan ako ng mga tao dahil akala nila wala akong mararating. Pero hindi ko hinayaang mabura ang pagkatao ko dahil lang sa iniisip ng iba. Kaya't huwag ninyong hanapin ang tingin ng iba, hanapin ninyo ang totoo sa puso ninyo." Lumaki ang kanilang mga anak na may respeto hindi lamang sa kanilang magulang, kundi pati na rin sa mga simpleng tao sa paligid. Kahit paanak sila ng isang CEO, hindi sila lumaking mapagmataas. Madalas pa nga, makikita silang nakikipaglaro sa mga bata mula sa barangay, kumakain ng simpleng merienda at nakikisalamuha ng walang halong pagmamataas. Tuwing linggo, hindi nakakaligtaan ni Lira na dalhin ang kanyang pamilya sa kanilang lumang barangay. Doon, pinapasyal nila ang mga bata sa sari-sari store na itinayo para sa kanyang ina. Natutuwa ang mga bata na makipagkwentuhan sa kanilang lola at mga kapitbahay. "Lira, hindi ka nagbago," bulong ng kanyang ina, minsan habang pinagmamasdan siya. "Kahit anong taas na ng narating mo, nananatili kang ikaw pa rin." "Dahil alam kong dito ako nanggaling, Nay," sagot ni Lira, "at ayokong kalimutan yun." Naging ehemplo sila ng tamang pagpapalaki ng pamilya. Hindi marangya sa material na bagay, ngunit punong-puno ng pagmamahal, respeto at tamang gabay. Ang kanilang tahanan ay naging lugar ng pagtuturo, hindi lamang sa kanilang mga anak, kundi maging sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa paglipas ng panahon, marami ang humanga sa pagpapalaki nila ng pamilya. Madalas sabihin ng mga kaibigan at kamag-anak, "Ang mga anak ninyo hindi lang mababait, kundi may malasakit din. Iba ang pagpapalaki ninyo." At sa bawat apuri na yon, simpleng ngiti lamang ang sinasagot ni Lira at Marco. Para sa kanila, sapat nang makita nilang lumalaki ang kanilang mga anak sa tamang landas. Sa pagpapatuloy ng kanilang pamilya, naging malinaw ang isa pang aral, na ang tunay na tagumpay ng isang magulang ay hindi nasusukat sa yaman na maipapamana, kundi sa mabubuting anak na maiiwan nila sa mundo. Lumipas ang mga taon at unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Lira at Marco. Sa paglipas ng panahon,
mas lalo pang lumago ang kanilang negosyo at mas lumawak ang naabot ng kanilang foundation. Marami na silang natulungan, mga manggagawang dati walang boses, mga batang nakatapos ng pag-aaral dahil sa scholarship, at mga pamilyang nakabangon mula sa kahirapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatili silang mapagpakumbaba. Isang gabi, habang nataupo sila sa kanilang veranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, nagsalita si Marco. Lyra, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Minsan naiisip ko kung hindi ako nagtago bilang ordinaryong trabahador, baka hindi kita nakilala. Mumiti si Lyra, bahagyang napaluha. At kung hindi mo ako pinili kahit na hinusgahan ka ng marami, baka hindi ko rin nakita ang ganitong mundo. Pero alam mo, Marco, higit sa lahat, natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa mga bagay na hawak natin ngayon, kundi sa mga taong minahal natin at minahal tayo. Sa mga sumunod na taon, naging inspirasyon sila hindi lamang sa kanilang komunidad, kundi sa buong bansa. Maraming pahayagan at programa ang nag-imbita kay Lyra upang magsalita. Hindi niya kailanman ikinaila ang kanyang pinagmulan bilang dating factory worker. Lagi niyang sinasabi, hindi kahihiyan ang manggaling sa kahirapan. Ang kahihiyan ay ang kalimutan kung saan ka nanggaling. Ang mga anak nila ay lumaki ng may matibay na pundasyon ng pagmamahal at respeto. Si Mateo, ang panganay, ay nagsimulang tumulong sa foundation. Ang kanilang pangalawang anak ay nag-aral ng medisina, inspirasyon mula sa mga nakitang hirap ng mga manggagawang walang akses sa doktor. Ang bunsong anak naman ay mahilig sa pagsusulat at madalas gumawa ng mga tula tungkol sa buhay ng mga karaniwang tao. Isang araw, habang magkasama silang lahat sa isang reunion sa lumang barangay, nilapitan sila ng ilang kapitbahay na dati nang aasar. Lyra, hindi namin akalain na aabot ka sa ganito. Pasensya na sa lahat ng masasakit na salita noon, sabi ng isa. Ngumiti si Lyra at marahang tumango. Matagal ko na kayong napatawad. Ang mahalaga, natuto tayo lahat. At sana, wag nating husgahan ang tao base lamang sa itsura o trabaho niya. Ang mga taong minsan ay tumatawa sa kanya, ngayoy humahanga na at trumerespeto. Sa kanilang mga mata, si Lyra ay hindi na lamang asawa ng isang bilyonaryo. Siya ang babaeng nagpamalas ng lakas at malasakit, isang huwaran ng kababaang loob at katapangan. Habang papalapit ang kanilang ika-20 anibersaryo ng kasal, nagbasya si Marco na surpresahin si Lyra. Dinala niya ito sa parke, kung saan unang beses siyang nag-alok ng kasal, gamit lamang ang simpleng singsing. Ngayon, inihanda niya ang parehong lugar, ngunit mas maayos na ang ayos at puno ng mga bulaklak. Lyra, panimula ni Marco habang nakaluhod muli. 20 taon na tayong magkasama. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pa kitang minamahal. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng buhay kung wala ka. Kaya't muli, itatanong ko, will you marry me again? Napaiyak si Lyra at tinanguan siya, sabay ngiti. Oo, Marco, kahit ilang ulit mo pang itanong, palagi kong isasagot ang oo. Muling nagpalakpakan ang kanilang mga anak at mga kaibigan na naroon. Para bang muling bumalik ang mga alaala ng kanilang unang kasal. Ngunit ngayon ay walang bulong-bulungan o pang-uuyam. Tanging paghanga at paggalang ang naroroon. Sa kanilang pagdanda, hindi nila binitawan ang kanilang prinsipyo. Patuloy silang nagtrabaho para sa ikabubuti ng iba, ngunit hindi nakalimutan ang oras para sa pamilya. Araw-araw, ipinapakita nila sa kanilang mga anak at apo na ang tunay na kasaganaan ay makikita sa pagkakaroon ng payapang puso at masayang tahanan. Isang hapon, habang nakaupo si Lyra sa kanilang lumang bahay kung saan siya lumaki, nakatingin sa sari-sari store na itinayo para sa kanyang ina, bumulong siya kay Marco. Naalala mo ba kung paano tayo nagsimula? Pinagtatawanan nila ako noon. Sinasabi nilang wala akong mararating. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at ngumiti. Naalala ko. Pero tingnan mo tayo ngayon. Hindi lang tayo nagtagumpay, kundi nakapagbigay din tayo ng pag-asa sa iba. Iyon ang tunay na panalo, Lyra.
At sa mga salitang iyon, napagtanto nilang natupad na nila hindi lamang ang kanilang mga pangarap, kundi pati na rin ang mga pangarap ng maraming tao sa paligid nila. Lumipas ang maraming taon at tuluyan ng nanahan sa katahimikan sina Lyra at Marco. Ngunit ang kanilang kwento ay nanatiling buhay, isang kwento ng pag-ibig na hindi bumigay sa panlilibak, isang kwento ng tagumpay na nagsimula sa kahirapan, at isang kwento ng pamilya na itinaguyod ng sipag, pagmamahal at kabutihan. Ang kwento ni Lyra at Marco ay nagsilbing inspirasyon sa lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi ang salapi, kundi ang pagmamahal at kabutihang maiiwan mo sa mundo.